Have a great day everyone. So, punta tayo ngayon sa head office para mag-attend ng NBO sa company together with our VP, Vice President ng company natin. So, mamaya, abangan mo mamaya para masaksiyan natin kung ano yung nasa new distributor orientations. Diba? So, see you mamaya. So, dito na tayo sa head office. So, ito na yung training room. Ayan. Ginagawa mo isang bagay kahit hindi kayo komportable. Sino rito yung ang galing sa malayong lugar? Saan galing? Palawan? Seryoso? Nagbiyahe, paano ba din? Nagbiyahe? Saan? Cavite? Mga Cavite, Cavite nyo, kasumay. Laguna, Cavite, Laguna, palakpakan yung mga tao yan. Bandang South, bandang North, sino pa? Pampanga, Bulacan, Isabela, Abra, Mars, yan. Lahat na nagbiyahe ngayong palakpakan natin. The moment magpunta ka dito, commitment na yun. Tama? Iba dyan, pinwersa. Iba dyan, walang mamasahe. Gutom na, puyat, masa traffic pa. Aabutan pa ng ulan. Ang tawag doon commitment, wala mo nang complain. Ngayon pa lang, iba sa inyo, habang salta ako, inaabangan, grabe, power. Ang haba naman ng 20 minutes niya. Iba dyan, inaabangan, palitingin sa oras. Huwag niyong i-complain na mahaba ang seminar, gutom ka na, pagod ka na, puyat, matraffic, umuulan. Huwag i-complain yan. Why? Wala ka pa sa enrollment, dahil ka napupuyat, napapagod, nasa traffic. Ang good news, kahit mapuyat ka ngayon, o matraffic ka, kung magbabago naman ang buhay ninyo, okay naman. Whatever it takes. Remember my first topic, this is your own business, tama? Yes. And since this is your own business, kailangan iwasan yung salitang kasi. Downline, attend ka ng seminar para matuto ka. Hindi ako makaka-attend upline. Bakit? Kasi ayaw ng nanay ko. Kasi malayo, kasi matraffic, kasi walang masahe. Ang tawag niyang complain. Kailangan meron kayong kusa. Nagtatrabaho din ako. Ang dati kong trabaho, dati akong manager sa isang 5-star hotel sa Ross Boulevard. Malamang nakita mo narinig mo yung Hyatt Hotel. Tama? Nakita niyo ba yun? Yes! Ako sabi ko. Okay. Nag-work ko sa hotel ng 12 years. So during that time, kapag kayo ay nasa hotel industry, iba yung dating mo eh. Kasi mga pangarap ng mga employee ng estudyante, after graduation, makapagtrabaho sa isang 5-star hotel. Lalo pag ikaw ay naka-assign sa front desk. Tama? Sino nakapunta ng hotel? Hindi hotel po. Hotel, hindi hotel, di ba? Sa hotel, ito yung nasa harapan, yung naka-Amerikana, yung naka-necktie, di ba? Matangkad, matitipuno, matikas, magandang lalaki, yan. Sila, di ba? So, yun ang dati kong trabaho, at isang manager ka ng hotel, so feeling ko okay na ako. Tapos may nag-invite sa akin. Kayo pinaibitahan din? Yes! Ano yung itsura nag-invite sa inyo? Gigil na gigil ba? Yun ang nililis ko mata, di ba ganon? Yun ang itsura nung nag-invite sa akin. Parang may idea ka may imagine mo. Di ba nasa front desk ka, may lalapis sa iyo, tuwan-tuwa, Sir! Gusto niyo ba kumita ng extra income? Tuwan-tuwa siya. Di ba nagigigil ha? Sabi ko, okay, gusto ko kumita, di ba? Sabi siya, sama ka sa akin. Siyempre, pag extra income, lahat tayo gusto yan. Isa, sama ka sa akin. Sabi ko, sige, sama ko sa iyo. Bago ko sumama, matanong ko lang, magkano kinikita mo? Alam mo, sabi ako siya, grabe power. Kinikita, wala. Di ba? Sasama kayo, hindi? Hindi, di ba? Kasi ang tao to see is to believe. Kung meron kitaan, show me the money. Kapag walang resulta yan, hindi kayo maniniwala. And ladies and gentlemen, kaya marami sa inyo, nung nag-umpisa dito, ayaw niyong paniwalaan yung nag-i-invite sa inyo. Lalo na kapag walang resulta yan. So normal pala yun, walang maniwala sa'yo. Second reason, ang nag-i-invite sa akin, desk clerk ko. Imagine mo, ako yung manager, ako yung boss, tapos desk clerk ko mag-i-invite sa'yo. Bakit hindi mo paniwalaan yun? Ito na, paano ka na-involve? Ikaw ba naman ang araw-arawin eh? Iba sa inyo, kapag barkado mo, kapit bahay, pwedeng iwasan yan eh.
Sa case ko, hindi ba kakaiwas kasi magkasama kami sa trabaho. Everyday, magkikita kami, 2 weeks yun, everyday. Walang ginasabi ko, sir, sama ka sa akin. Sabi ko, ayaw ko niyan. Sir, everyday. Dumating yung time, natatakot na ako. Kasi Brad, parang siyang anino eh. Kung nasaan ako, nandun. Humahawak pa eh. Di ba? Alam mo, sabi ko, layuan mo ako. Nasa mga espiritu. Yung pag makulit, asarin mo na lang. Thinking na pag yung nag-iipay sa'yo, eh ayaw mo sumama, asarin mo. Eh habang inaasar ko, hindi siya naapektuhan. Alam mo, sabi, sir, hindi kita kapantanan. Di ba? Parang may tindigas. Wala kasi may tindigas pinagawa na niya eh, di ba? Sabi ko, ayaw ko niyan. Sumigaw na ako eh, ayaw ko niyan. Pag sigaw ko, mas sumigaw siya eh. Sir! Ha? Inuro pa ako eh. Sir, ang labo mo kausap, pinagawa ako, di ba? Di ba? Gusto ko, daliin yung mga daliin. Sabi ko, ba't malabo? Sabi, sir, matanong na kita. Alam mo naman pag-uusapan natin? Sabi ko, di ko pa alam. O, di ba ang labo mo? Hindi mo ba nga alam, umaayaw ka na. Tingnan mo lang sa isang beses lang. Pag di mo nagustuhan, hindi na kita kukulitin. Nung sinabi ng isang beses lang, sige na nga. Meaning, sumama ako, pinagbigyan ko lang para matigil na. Kasi usapan, isang beses lang atin. Pag hindi nagustuhan, hindi na kukulitin. Eh, may pahabol. Pero sir, grabe, power. Imposible, hindi mo ito magustuhan kapag nakabukas ang isip mo. Ibig sabihin, wala pala akong choice. Kundi buksan ang utak ko. Kasi pag hindi ko naintindihan, thinking, close-minded ako, di ba? Ito na. At ako na seminar, sige na nga, gabi, alas 7. Nagpalay pa ako eh, kasi di ako interesado eh. Eh pagpasok ko sa seminar room, jump up. More than 500 ang tao. Nagsisigawan, power! Grabe! Sabi ko, yari na! Anong kulto ito? First impression, culture shock. Why? First time. Diba say first time? First time ko umaten sa ganong klaseng seminar. Nagsisigawan. Di ba? Nakataas ang kamay. Grabe! Payaman kami! Payaman daw. Tumingin ko sa paligid ko, mukha mga dukha. Punta-punta sa gutom, lumog ang mga pisngi. Ano, kulto, ito kulto. Puro palakpak. 2 hours ang seminar, wala akong naintindihan. Ask me why? Ayaw ko kasi intindihin. Ang inaabangan ko lang, kung kailan matapos magsalita ang speaker. Ganun pala yon. Kapag ikaw ay hindi interesado, at umaten ka dahil pinuwera sa kalang, kahiyaan lang, kahit anong ganda pag-uusapan, wala kayong maiintindihan. Ang aabangan nyo lang, kailan matatapos. Yun ang nangyari sa akin. Tama? 2 hours. Wala nang intindihan. Then finally, sabi ng speaker, mga kaibigan, tapos na po ang orientation. Thank you very much for coming. At tapos namin tapos na, doon ako tumayo. Power! Tapos na rin. Makakauwi na. Ito nangyari. Palabas na ako. Imagine mo, palabas na ako. Bigla kami inawat. Ay, sandali lang po. Ay, bakit ba? May nakalimutan. Bago ito maghiwa-hiwalay, kasi ang topic ng speaker, bilog-bilog. Yung mga kumikita ng pera, kailangan daw may magpatotoo na may kumikita ka. Sabi ko, grabe ba? Alam ko tapos na. Ang tinawag, high school graduate, dating security guard ng 7-Eleven. Ito, power, pati si Tio, nadamay dito. Di ba, ganun ka negative, ganun kayapang. Tinawag. Nagpunta ng stage. I just remember, di ba? Pagpunta sa stage, hawak sa microphone. Mahiyain. Ang hina ng boses, good morning. Parang budoy. Ako po si Gerardo, high school graduate, dati security guard lang po. Pero ngayon po, kumikita ko ng 250,000 a month. 250,000 a month? Sabi ko, hindi totoo. 250,000, isang buwan? $250,000 yun. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Pero yung dibdib ko, baka totoo, di ba? Kasi ma'am, bigla ko na-realize eh. Bigla nabukas yung mga utak ko. Mahirap manloko ng tao. Kapag nagsisinungaling yun, at mayroong umangal, delikadong kumpanya. Tama? So ginawa ko, backstage, pinuntahan ko siya.
And I still remember yung suot ko. Alam mo yung mga taga-hotel naka-necktie? Naka-long sleeve? Nagtanggal ako ng coat ko? Yun ang itsura ko. Backstage rintahan ko. And I introduced myself. Excuse me bro. My name is Arnel Limpin. Talaga bang dati ka ng security guard? Eh, nilabas yung lumang ID. Aguila Security Agency. May pangalan. Eh, may picture din. Kamukha din eh. Ang itim din eh. Alam mo gano'n kaitim yung picture? Parang thumb mark. Pero kamukha. Sabi ko, Brad, magkano kinikita mo dito? Alam mo, pinakita yung photocopy ng cheque. Photocopy pa eh. Ang nakalagay, 260,000 plus. Sabi ko, Brad, iyan ba ang kinikita mo every month? Alam niyo, hiyang-hiya sang sumagot. Kumakamot pa sa ulo. Alam mo sabi, sir, bumaba. Bumaba pa yan! Nagulat. Gusto ko siya sapakin eh, di ba? Imagine mo, $250,000, hiyang-hiya pa. Doon ako na-challenge kasi ako, look at me guys, manager ako ng hotel. Pero na-realize ko, walang money, puro jer. Ang ganda ng title, pero ang sweldo ko hindi ganun kalaki. Kasi remember, wala pa akong 70,000 a month. Itong taong to, hindi professional, bakit ang laki ng kinikita? Alam mo ginawa ko, dahan-dahan to tinanggal yung necktie ko. Yung slip school roll ko sa hiya. And what comes to my mind? Kung ano man ang negosyo na yan, kahit hindi ko naiintindihan, guys, believe me, kapag first time kayo dito, kahit anong ganda ng pag-usapan, hindi mo ito kayang intindihin. Basta ang pumasok sa utak ko, kahit ano yan, kung nagawa ng taong hindi nakatapos ng pag-aaral, walang dahilan para hindi ko magawa. Tama. Ngayon, hindi ko namalayan, after 2 months doing this business, part-time lang eh. So kung ibang mga trabaho kayo, kaya part-time. But after 2 months, I resigned from my job. I went full-time. Hindi ko na malaki, ginagawa ko step by step. After 4 months, I was able to hit the highest position. 4 months lang ha. Kumbaga, equivalent sa global, parang global ambassador. After 9 months, nakabili ako ng brand new car. After a year and a half, hindi ako nababa ng $250,000 per month. After 1 year and 9 months, nag-qualify ako sa profit sharing at sa US Travel Incentive. 5 consecutive years. Ang matindi, ang marketing plan namin, is step lang. Ang aming PMA, 24,000 pesos per month. Imagine mo, kailangan ko magbenta ng produkto worth 24,000 a month para ma-enjoy ko lahat ng benepisyo, income down the line. Correct? Ibig sabihin, sa ganong klaseng kwento, walang online. Meron kaya akong karapatan na magturo? Yes, tama. Kasi kung ano, kayo lahat. Maging first timer, upo dyan, pumalakpak, nahirapan, napagod, nagutom, na-reject, na-discourage. Tama ba yun? Yes. Lahat ng experience nyo, na-experience namin yan. Ang good news, may solusyon? Yes. Yun ang ituturo ko sa inyo. Paano maging multi-millionaire? Ang tanong, handa ka na ba? Orasan mo ako, I have only 20 minutes. Ilang minutes? 20 And since I have only 20 minutes, gusto ko lahat nakafocus, walang magkukuntuhan, walang mag-text. Correct? Now, maganda bang negosyo? Yes! 18 years. Everybody say 18 years. 18 years. 18 years na marami naging first timer, hindi tumutuloy lahat. Why? Sa super ganda, nakakaduda. Tama? Lahat na naging first timer dito, lahat ng yumaman. Those people na naging multi-millionaire, kumikita ng 100,000, may kumikita ng 500,000, as high as 4 to 5 million pesos per month. Lahat yon dito nag-umpisa. Kaya kung may first timer dito, na nagdududa kayo, congratulations kasi normal kang tao. Dapat ka lang magduda. Pero, ang duda, huwag papatagalin. Why? Kapag duda ka sa bagay, wala kayong gagawing aksyon. Correct? Pag walang aksyon, walang resultang makukuha. So yes. If you want to get results, makapag-create ka ng result, ang duda tanggalin. Kailangan mo lang gawin, sumubok lang. Paano yung malalaman sa bagay kung totoo o hindi kung di mo subukan? Correct? Ibang tao dyan gusto magbagong buhay, hindi pagsubok na umaten ng mga seminar hindi magawa.
Paano malaman ang isang tao kung sasama sa iyo o hindi? Kung hindi mo susubukang imbitahan. Paano malaman kung yayaman ka o hindi? Kung hindi mo subukan. Parang pagkain. Paano yung malalaman ang lasa kung hindi ninyo titikman? Paano malalaman kung magkakaanak ka o hindi? Kung hindi mo titikman. Dahil titikman? Di ba? Subok-subok lang. And congratulations, wife. The moment umating kayo ng training ngayon, sumusubo ka na. Laman ay hagad. Now, ang sabi natin, kaya ka magiging global para saan? Sa pangarap. Yes or yes? Yes. May mga pangarap ba kayo? Yes. May mga pangarap ba kayo? Yes. Kumusta mga pangarap nyo? Right. Pangarap pa rin, di ba? Pangarap. Para ang pangarap ay makuha, kailangan meron kang dapat gawin. Correct? Ang sabi natin sa marketing plan, para ang dreams ay makuha, kailangan kumikita ng pera. Sa atin, para kumita ng pera, may gagawin kayo. Kung ikaw ito, lahat ng kay mo sa buhay mo, dapat yung imbitahin. Kaibigan, classmate, kumari, kumpare, katuto, katawis, lahat. Either you can do it online or offline. Ibig sabihin, kailangan mag-imbita. Totoo ba yan? At sa pag-imbita nyo, asahan mo na kung sinong tao na inaasahan mo na sasali, sasama, susuporta, siya pa ang kontrabida. Kaya ayaw na tumuloy ng ibang tao. Ibig sabihin, sila ay natatakot. Fear. Natatakot saan? Sa rejection. Kasi yung mga tao na kapaligid sa'yo, ang number one, magre-reject. Kaya grabe, may mga pangarap ba? Yes! Kailangan, kaya lang, mag-imbita ka, ina-expect mo, yung taas ng belief mo, gigil mo, iniimbitahan nyo, ayaw sumama sa inyo. Kaya ayaw mo nang tumuloy. And that's the reason, the number one reason, 18 years ago, hanggang dumating ngayon, marami na nangarap, inimbitahan, ayaw tumuloy, o hindi tumatagal. Kasi ayaw tanggapin na rejection. Now, kaya importante itong training na to para ma-remind kayo lahat na ang rejection, kailangan mo tanggapin. Ang rejection, wala ka pa sa global, kayo ay nare-reject na. Hindi mo na malayan na-reject kayo ng ilang beses sa buhay ninyo, hindi ka na-apektuhan kasi nga tanggap mo. Example, sino nag-commute lang? Sumakay ng jeep. Okay, lahat kayo na-experience sumakay ng jeep. Yes. Di ba ganito yun? Para, ganun ba yan? Dumating ba sa time na para yung jeep lumalagpas? Yes. Hindi ba't nireject ka ng jeep? Yes. Nasaktan ka? Hindi. Kasi normal na sa'yo. At alam mo, dahilan, bakit ka nireject ng jeep? Bakit lumagpas ang jeep? Puno na. Bawal sabit, o kaya ang jeep ay gagarahin na. Anong ginawa niyo nung lumagpas ang jeep? Naghintay ka ng panibagong jeep para lagpas. Para ihing-ihi ka na. Umaambon o mainit, gutom ka na. Matyaga ka pa rin naghihintay para nung lumagpas ang jeep, kayo ba'y umiyak? Para lagpas. Bakit? Sa naman ka? Uwi ka ng bahay? Uwi ka ng bahay? Hindi! Naghintay ka para hanggat merong jeep na huminto sa harapan nyo, makasakay ka, at mapuntahan mo ang gustong puntahan. Correct mo ba yun? Yes! Sa in-global, ganun din. Gusto nyo mag-in-global? Ayaw. Lagpas. Gusto mo easy? Ayaw, lagpas. Ikaw, OBI, ayaw, lagpas. Ikaw, C24/7, ayaw, lagpas. Huwag nyo kutusan. Palagpasin mo lang. Habang nagibita ka, hindi mo mamalayan, meron at merong hihinto sa harapan nyo. Aalamin, ano ba yung global? Ibig sabihin pala, lahat ay nasa utak lang. Paano mong i-handle yung mga situation? May pangarap ka, rejection pala, hindi mo kahit tanggapin, huwag ka na mangarap pa. Diretsuhan ko. Kailangan mayroong acceptance. Tama? Are you with me? Yes. Huwag kayong matakot. O yung word na takot. Normal ba yung word na takot? Siyempre.
Lahat ng bagay sa buhay ng tao, kapag first time yung ginagawa, nakatatakot naman talaga eh. Lahat ng first time na ginawa mo sa buhay mo, nung first time yung tumawid, first time sa school, first time sa trabaho, wala kang idea eh. Pati nga yung panliligaw eh. Sa mga kalakihan, nung first time kayo nanligaw, kayo ba yung natakot din? Yes. Ano kinatakutan yung nanliligaw kayo? Baka kayo mabasted. Bakit kitang mabasted? Ano ba ang pakiramdam nung nababasted? Paka-explain, ko alam eh. Yabang, di ba? Hindi pa naranasan, di ba? Sabihin, huwag kayo matakot. Kaya tanggapin mo lang yan. Bakit takot ang tao sa mga na first time? Dito kasi alam mo mangyayari. Tama? You have to conquer your fear by trying. Ito na. Susubok-subok lang daw. Nag-impita ka. Ito ang good news. Sa pag-impita mo, yung inibitahan mo, hindi ka nireject. Nakapag-meet nga sa'yo eh. Nagkita kayo sa galeriya. Paano ba yung negosyo mo? Ay, naku, grabe. Dami lumayaman ito. Paano ba yan? Ikaw to. At nagbilog-bilog ka. At habang nagbibilog-bilog ka, yung kausap mo, nagliliyab ang mga mata. Power! Ang ganda pala niya. Di ba? Tulo pala ako eh. Power! Kaya nga, di ba? Baliw na baliw. Normal, hindi? Pag ang kausap mo, mukhang interesado, na-excite kayo. 2 hours mong kausap. Grabe, ito na yung agila po. Ito na. Ano maganda ba ang negosyo? Pag hindi maganda. Napakaganda. Ako pa, ito na. Eh kung napakaganda, ano, mag-join ka na ba? Mag-join? Gusto ko sana eh. Bakit ba sana? Wala akong pira, di ba? Nangyayari ba yun? Yung tuwa-tuwa ka na, agila ito, ang ganda ng reaksyon, hindi mag-join ng pera. Eh kailangan ka mag-join. Eh, sumugod pa siguro, ano, someday. Someday! Monday, Tuesday, Wednesday. Hanggang Sunday, walang someday. Oh, guys. Tapatin niyo ako. Kapag inaasahan mo mag-join, hindi nag-join, frustrate kayo? Of course, di ba? Ang feeling mo, palpak ang presentation mo. Fear of failure. Wala nangyari. Mukhang palpak yata ang presentation ko. Sabi ko na nga ba, hindi ako magaling eh. Hindi ako kasi galing lang upline, ng mga mentor, ng mga coaches, baka hindi sa akin to. Palpak ang presentation ko. Palpak? Bakit? Kasi akala mo, pag yung prospect mo hindi nag-join, wala nangyari. Nag-fail ka. Hindi. Because of this training, marirealize mo, pag may ginagawa kayo, lahat yon successful. Paano hindi nag-join eh? Paano naging successful? Pwede mo isipin na, hindi mo siya nag-join, okay lang. Bakit? Pinag-practice ako lang naman yan eh. Panalo kayo lagi. Tama? Every time may kausap kayo, hindi mo sumama ang prospect nyo, panalo ka. Nagdagdag experience, na-practice kayo. Walang mali sa inyo. Nagkataon lang, hindi pa po right person yung taong inimbitahan nyo. Ang solusyon, practice, and habang ginagawa nyo ang negosyo, huwag kang mag-expect na sumali ang tao. Ang trabaho nyo, mag-present. Desisyon ng prospect mo kung sasama o hindi. Kahit kami ang mag-present, kahit si Doc Ed ang mag-present, if we are talking to the wrong person, they will never join. Eh ikaw, kakajoin mo lang kahapon o kanina, at tamang tao ang nakita mo, mag-join yun. Solusyon, pag ayaw, huwag pwersahin. At huwag aawayin. Sabi ko sa akin, ayoko eh. Ayaw mo sumama? Masunod ang bahay mo. Huwag mo susumpa. Pabayaan mo na. And time will come, kapag dumating yung tamang panahon, nangailangan yan, iinaway mo. Hindi mag-join sa'yo yan. Lahat ng mga hindi sasali, ang tawag doon, tanim. Nireject mo ako, tanim lang yan. Tandaan nyo, hindi pa na right time eh. Pag dumating yung oras na nagustuhan nila ito, dahil ganun ng resulta, kusang lalapit sa iyo. Iinaway mo. Sa iba sasali. Tama? Anong point?
Bakit dito tayo dapat mag-uumpisa? Kasi, ito yung umpisa eh. Kapag hindi mo kaya tanggapin ito, huwag ka nang tumuloy pa. At bakit naman kailangan yung tumuloy? Kasi pinag-uusapan dito pangarap nyo eh. Kotse, savings, travel. Tama? Eh, may mga pilosopo. Bakit? Eh, global lang ba paraan para ang tao ay yumaman? Hindi. Maraming paraan para ang tao ay yumaman. Tama? Magnegosyo kayo. Tama? O mag-OFW kayo. Tignan nyo ha? Lahat may pangarap. Ang pangarap para nagkuha, dapat kumita ng pera. Ang pagkita ng pera, saan nagagaling? Either mag-empleyado o mag-business. Tama ba yun? Yes. Empleyado, magaling, masipag, madalino, napasok ng maaga, nag-overtime. Sino yung mayaman? Yung boss, yung amo, yung kumpanya. May mali ba sa employment? Wala. Yun talaga ang usapan. Magtrabaho ka. Pero kahit anong galing, talino, sipag nyo, susweldo ka ng kumpanya, kinsenas katapusan. Paano ka ngayaman kung ikaw ay kinsenas katapusan? Hindi ka pa nga sumusweldo, nangungutang ka na. Anong date na ngayon? Ha? 21. Kumusta yung sweldo na 15? Nangangalib na ba? Okay na. Inaabangan nyo, katapusan. Hindi pa dumadating yung sweldo, hindi nyo pa hawak, alam nyo kung saan ibabayad yun. Don't get me wrong, walang masama sa employment. Empleyado ako sa hotel ng 12 years. Doon ako nabuhay ng maayos. Pero na-realize ko, pag may mga pangarap na kayo, huwag kang tatandang empleyado. Ang employment, kailangan daanan mo lang. Huwag mong tatambayan habang buhay. Kasi baka may empleyado rito eh. Paano kami mga empleyado? Walang masama sa employment. Tama? Kasi pag may empleyado ka nga, meron kang experience eh. Ang sa akin lang, huwag kang tatandang ganyan. Are you with me? Yes. Ang mayaman lang, negosyante. And good news, pag nag-business ka, meron pang ano eh. Boy, hindi na negosyante yung mayaman. Marami akong kilala, OFW. Ang ganda ng buhay ngayon. Totoo ba yan? Oo naman. Maraming OFW, kaya nga bayani. Di ba? Ang ganda ng buhay ngayon. Pero ano naman ang risk kapag OFW ka? Malayo sa pamilya. Tapos yung anak mo, lumalaki sa picture. Uy, anak ko, grabe oh. Gumagapang na siya, di ba? Uy, anak ko, grabe. Uy, uy, anak ko, grabe, tumatakbo na yung anak ko. Di ba ganun? Uy, pare, tinan mo yung anak ko, grabe. Kamukha siya ng katibahin. Oh, nakatatawa nangyayari? Tama. Marami naging hiwalay, nagkasakripisyo, na biyahe. Pero pamilya, naapektuhan. Pero magandang kinikita. Hindi po lahat na may mga ganong kwentuhan kasi. May mga kilala na nag-a-abroad? Yes. Kwentuhan lang tayo. Mga 20 years nang nag-a-abroad. Meron bang kilala? Yes. Oh, di ba meron ganon? Uy, bago ako mag-abroad, pakasal muna tayo para akin-akin ka na. Di ba? O nagpakasal. After ng kasal, nag-abroad ang lalaki. Ang bakasyon nila, once a year, isang buwan. Ginagawa yun for the past 20 years. Look at me guys. Ang tanong ito, ilang taon silang mag-asawa? Ilan? Ha? 20 years sa papel. Pero physically, 20 months lang. Ang 20 months, 1 year and 8 months. Kaya minsan nagkakahiyaan sila. Pag yung tatay uuwi, yung anak niya kilala. Anak, ako yung daddy mo. Yaya, may mumu! Di ba? Hindi kilala. Nagsakripisyo ka, pag uwi mo, hindi ka kilala ng tatay mo. At yung mag-asawa din sobrang nagkakahiyaan. Ay, gusto ko mo. Ako asawa mo. Pwede mag-isip ko yun eh. Nagkakahiyaan kasi bihira makita. Pero kumikita ng pera. Yes or yes? Yes! Isabihin, kaya maganda ang ino-offer lang sa inyo yun kasi ito'y negosyo. Malaki ang potential income. Hindi mo na kailangan pa magtrabaho sa labas para kumita. Pag nag-travel kayo, incentive yun. Hindi kayo mag-work. Kulit ko ba yun? Sabihin,
Pag ginawa mo ang negosyong to, ang N-Global, ang tawagan sa'yo, boss. Ang N-Global, this is your own business. Ito mindset ha, hindi kayo empleyado dito. Walang employee-employer relationship sa ating company. Lahat kayo ay independent distributors. Tama? Pero siyempre, since ito'y negosyo mo, kailangan seryosohin mo ang negosyo mo. Kasi lahat ng ganda ng negosyo mo, kapag hindi mo sineryoso, walang mangyayari. Yung pagdating mo ng mga seminar ganyan, nagkakatawanan. Kasi siyempre, dapat masaya, energetic. Pero this is a very serious business. Kung ang sweldo mo nga, naging sina sa tapusan, seryoso mo, mas mo yung daang-daang libo. Ang presentation lang, masaya. Pero seryoso ito. Tama ba yan? Boss ka dito, kung magkano gusto mong income, ikaw gagawa niyan. Control mo income, control mo oras. Bakit alam ko yaman ka dito? Kasi ina-apply yung ating tinatawag na law of leverage. Ang law of leverage, multiplication of time to others. Kaya yung mga first timer dito, na natakot na ko, baka hindi ko yung kaya kasi mahiyain ako. Kung konti kilala ko, hindi ako magaling magsalita. Wala akong alam sa sales, wala akong alam sa MLM. Ikaw mahiyain ka. Paano yung tao inibitahan mo? Ang kakapal ng mukha. Wala kang alam sa sales. Paano yung inibitahan mo? Alam sa sales. Wala kang koneksyon. Yung tao mo may koneksyon. Kaya nga, law of leverage. Hindi mo to gagawin mag-isa. Kaya ka huwag matakot. Imagine mo, kung ikaw lang magagawa mag-isa, ikaw lang mag-isa, babae ka, may bigote ka na, hindi ka mayayaman. Kapag mag-isa ka, are you with me? Kaya nga, law of leverage. Bakit maganda ang negosyo natin? Kasi eto, hindi mo gagawin mag-isa, at the same time, tulungan dito, helping business. Sino ang tutulong sa'yo? Hindi lang yung tao nag-invest sa'yo. Upline, downline, even the management. Tama? Tulungan. Maganda yung ganun negosyo na may sumusuporta sa'yo. Are you with me? Helping business. Ang maganda pa nito, this is a family business. Kahit sino sa pamilya mo, lolo, lola, tiyo, tiya, utol, di ba? Lahat yun. Imagine mo yung sarap pag isang pamilya pare-pare ang lingwahe nyo. Kasi sa bahay, successful, doktor yung tatay. Tama? Yung nanay, karpintero. Sabi, pag iba-iba yung mga trabaho sa bahay, hindi na kakaunawaan eh. O surgeon, di ba? Tapos ikaw anak mo naman foreman. Di mo sa gumagawa ng bahay. Imagine mo. O, hirap makikinig mo. Diba? Isang milyon. Yun, hinihiyo. Di ba? Hinihiyo. Unlike kapag yung tatay mo, nag-i-global, good morning, para ka tatay, 1 milyon. Wow! Power! Ang sarap ng luto ni nanay. Para kay nanay, 1 milyon. Guess mo ba? Helping business. Kaya maganda ang negosyo nito. Now, tunog maganda pa ang pinag-usapan natin? Yes! Kung maganda, sino rito, yung nakarinig ha, may kilala ako nag-join sa N-Global eh. Hindi naman naging successful eh. Sino? Yung bahay ko. Kamag-anak ko nag-join eh, hindi naging successful eh. Totoo. Marami nag-join dito, hindi naging successful. Bakit? Wala kasing ginawa. Ba't walang ginawa? Kasi walang alam. Ba't walang alam? Hindi pag-attend ng mga seminar, hindi nyo magawa. Pagyaman pa kaya? Guys, gusto ko nyo malaman lahat. Ang magpapayaman sa dito, hindi lang pagiging member. Kahit mag-multiple accounts ka, pumili ka ng package ng Easy, package ng OVI, kung hindi mo gagawin ng tama, walang mangyayari sa inyo. Ang number 1 investment dito, kailangan maganda ang pag-uugali niyo. Diba sa attitude? Attitude. Ito maganda. 85% lang ang requirements ng attitude for you to succeed. The remaining 15%, ang tawag doon is skills. Ilan? 15%. Tama? Kasi katanong ganda ng skills na ituturo sa'yo, kapag pasaway ka, wala kang maunawaan. So dito, ang first mindset nyo, talo ang mayabang, talo ang pasaway, mataas ang pride at mataas ang ego. Ba't ko alam yun? Ito ang naging number 1 problema ko nung nag-umpisa ako bilang networker. Matigas ang ulo ko.
Going back to my story, okay lang ba yan? Hindi ba nag-resign ako after 2 months? Remember my story? Bakit ako nag-resign after 2 months? Kasi yung utak ko at ang puso ko wala na sa hotel. Pag nasa front desk ako at may guest kami, ang tingin ko sa guest, bilog. Di ba? Yung mga staff na dumadaan sa counter ko, Brad, ka, may pangarap ka ba? Ano yun, sir? Ikaw to. Wala na ako sa issue. Sabi ko, unfair ako sa kumpanya. So I decided to resign para mapuntahan ko lahat ng prospect ko. Ang ganda ng business. Takbo dito, takbo doon, biyahe dito, biyahe dyan. Diba? Bilog-bilog dito, bilog-bilog dyan. Tayo ko kausap, power. Sa dami, wala sumasali. Nung wala sumasali, bigla akong natakot. Yari na. Ang hirap pala nito. Nag-resign ako. Baka na-excite lang ako. Ang tendency nun, pupuntahan ko yung tao nag-invite sa akin. His name is James. Industry ko. Sabi ko, Brad, ang hirap ah. Lahat ang kinakausap to. Hindi sumasali eh. Ano ba sikreto? Ano sabi sa akin, sir, walang sikreto? Hindi, meron yan. Walang sikreto, sir. Sa dito klase business, merong sistema. Turo mo yung sistema sa akin. Talaga ba, sir? Oo nga, turo mo na nga. Ano ba sabi sa akin? Sir, para maging successful sa negosyo to, simple. Ano nga yung simple? Kailangan lahat ng ituturo ko, sasabihin ko sa iyo, kailangan sundin mo. Power. Mahirap sa akin yun. Bakit? Ako yung boss mo eh. Ano ba sabi niya? Sir, kung pag-usapan na yung hotel, lahat na ituturo mo, lahat ng sabihin mo, susundin ko. Kasi ikaw ang may alam. Ikaw ang manager ko. Pero pagdating sa networking, ako ang nauna, ako ang may alam, at kung gusto maging successful, sir, wala kang choice. Tanong, gusto mo maging successful? Yes! Gusto mo maging successful? Yes! Wala kayong choice. Ganun pala yun. If you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Kaya kasi kaya gagawin ko, itinuro sa kayo step by step. Ating ka na seminar, bilog-bilog, kopya. Sige pa, nakatid na ako. Ating ko ulit sir. Pagdating ko, tuloy kahapon ah. Bilog-bilog na naman ah. Sabi ko, Brad, ano? Brad, nakatid na ako. Ano? Brad? Ano nga pala? Upline. Ang hirap tumawag ng upline. Kasi ako yung boss. Tama? Kasama pala sa humility, yung pagrespeto sa pagtawag, kung upline pa lang tawag, kailangan tawagin mong upline. Sign of humility. Sige, ating ko ulit sa'yo. Pang-5 araw, pang-araw, Brad. Ano? Upline. Ating ka ulit. Alam, nakakapikon yun eh. Ating ka naman, pare-pareho siya sabi speaker. Yung sinasabi ng speaker, kaya ko na sundin eh. Kaya ko na sabayan eh. Alam, sabi niya, yun, ang unang sistema. Kaya kita pinapa-attend ng paulit-ulit para maunawaan mo. Kasi sa first attend, na-excite ka lang. Power? Grabe. Habang umatagal yan, nauunawaan mo, naiintindihan mo, at nai-internalize mo na. Tama ba yan? Kaya sa inyong mga first timer dito, yun ang first requirement. Kailangan nyo magbigay ng time, umattend ng mga seminar para ma-internalize mo. And time will come na sa system mo na yan. Paano yung malalaman kung nai-internalize mo na to? Kapag may kausap ibang tao, mapapansin mo, sasabihin sa'yo, grabe ka. Ang galing yung magsalita. Ba't ka magaling? Kasi may sense ka na. Ang lumalabas sa ibig mo, yung mga nalig mo sa amin. At naramdaman nyo kapag hindi global, hindi easy, hindi OB, ay ang topic, tinatamad kayong makapagkwentuhan. Kasi feeling mo, nasasayang yung time nyo. Doon yung malalaman kung ikaw ay medyo nasa system mo na ang negosyo natin. Ang attitude, ang foundation mo dito. And speak of foundation, para bang isang building. Ang isang building, bago itayo, kailangan bang humukay ng pundasyon? Yes. Basic ba yan? Yes. Wala akong building na nakitang tumubo.
Ito si Billy, tumutubo. Walang gano'n, di ba? Kaya minsan, ang tibay ng structure ng building depende yan sa lalim ng pundasyon. Pag walang pundasyon at humangin lang, umihi lang ang aso dyan, babaksak to. Nakakapalo nyo? Mas mataas na building ang gusto mong itayo, mas malalim na pundasyon ang kailangan nyong hukayin. Itong building na to ang nag-represent ng dreams natin. May mga dreams ba kayo? Yes! Mas malaking dreams ang gusto ninyong makuha, mas malalim na pundasyon ang kailangan nyong hukayin. Anong pundasyon ang kailangan mo dito? Ang tawag doon ay kaalaman or nabasa yung knowledge. From the word knowledge, if you know what you are doing, you have the edge. Lamang lagi ang may alam. You have to learn the business. Yung ginagawa nyo ngayon, akala nyo nakikipower-power lang dito. Nakikipalakpak ka lang. Hindi mo alam, pinapalalim namin ang kaalaman nyo. Para paglabas mo dito, kahit anong challenges, obstacles, rejections, discouragement na marinig mo sa labas, hindi ka magugulaps. Kasi malalim ang pundasyon nyo. Are you with me? Now, so you have to master the business as soon as possible. Kailangan bigyan mo ng oras mo. Hindi pwede mo ng oras. Tama? At kailangan mag-humble down kayo. Galing na galing kayo sa mga speaker. Hanga-hanga kayo sa mga speaker. Siguro nga magaling kami. Saan? Sa pangungopia. This is a copy business. Lahat na lumalabas sa ibig ko, kinopya ko lang ito. Malay ko dito, taga-hotel ako. Nagkakaiba lang yan sa mga experiences natin. Sa school, anong masarap? Mag-aral, mangopya. Pag ikaw ay nangopya sa school, bagsak ka. Sa global, pag magaling kang mangopya, payaman kayo sa negosyo. Yung galaw kong ito, yung tinuturo ko, kinopya ko lang ito. Tama? Habang isang bagay, ang isang bagay, kapag lagi mo naririnig, madaling kopyahin. Ang isang kanta, kahit anong ganda, kapag first time mo narinig, di mo kaya kantahin. Pero pag lagi mo narinig, kahit na Korean song, di ba? First note pa lang, tune pa lang, alam yung kanta, alam yung tono, alam mo lyrics, alam mo timing. Sa'yo, kada attend ng mga trainings, mga seminars, nakukopya mo kami. Copy business. Sapat na ba na magandang attitude para yumaman ka? Hindi pa sapat yan. Ingredients lang yan. After attitude, samahan yun pa ng mataas na paniniwala. Yung belief system. Kung attitude is 85%, ang belief mo, 100%. Ilan percent? 100. Hindi 99.9, 100% kasi ang belief, parang balloon. Ang isang balloon, kahit anong laki yan, kapag natusok yan, na kahit anong liit na bagay, it will burst. Sasabog to. Totoo ba yun? Yes. Itong balloon, parang belief. Kapag nahaluan niya ng kahit konting duda, tapos ka. Natural, hindi mo gagawin isang bagay kung alam mo walang mangyayari sa'yo. Kaya dapat ngayon pa lang, sa utak mo, the moment mag-join ka sa global, utak mo, 100% alam mo na yayaman ka. Yes. Kasi pag alam mo na yayaman ka, ibigay yung best nyo. Are you listening? Yes! Nasanay po ako, every time I conduct my trainings, gusto ko may participation ng tao. Pag sigaw ng power, sagot nyo, grabe. Pag sigaw ng grabe, power. Pag ako'y nagtanong sa inyo lahat, if you believe in yourself, ang sagot mo, yes, I believe. Kaya ba yun? Yes! Saka po, power! Grabe! Grabe! Power! You believe in yourself! Yes, I believe! You believe in yourself! Yes, I believe! Merong isang faith healer. Ang faith healer na yun, famous. Ang dami niyang pinagaling na pasyente. Nagkaroon ngayon ng healing rally. Ginawa pa sa Philippine Arena. Alam niyo Philippine Arena? Yes! 50,000 ang audience.
Merong isang pasyente nakaupo at very excited ang faith healer. At sumigaw siya, "Mga kapatid, may kasamahan tayo ngayong may karamdaman. Kayo ba'y naniniwalang siya'y gagaling? Do you believe? Yes, I believe. Do you believe?" Yes, I believe. Ngayong naniniwala silang ikay gagaling, sabi niya, inuutos ko, tumayo ka. Sabi ng pasyente, ha? Tumayo ka. Sabi ng pasyente, ha? At dahan siyang tumayo. Pagtayo niya, nagsigawan ng tao, "Power! Grabe! Grabe!" Power! May umiiyak, may kinikilabutan. Sabi ng kaibigan, "Ngayong kapatid, nakatatayo ka na. Inuutos ko, lumakad ka." Sabi ng pasyente, sabi ng kaibigan, "Lumakad ka!" Sabi ng pasyente, dahan, lumakad. Ang pasyente, nagsigawan ng tao, "Power! Grabe! Grabe!" Power! May umiiyak, may kinikilabutan. Yung isa hawak-hawak pa yung buhok ng kalabi, "Grabe to! Grabe to!" Sabi ng faith healer, "Ngayong kapatid, nakatatayo at nakalalakad ka na. Ano nang masasabi mo?" Sabi ng pasyente, hindi pa rin po ako makakikita. Bulan pala. Bilang. Bili-bili na yasa! Ano koneksyon? Wala. Nakapag-bili lang. Importante yung paniniwala. Sa utak pa lang, dapat maniwala ka na. Kapag sinabi mo, "Grabe, sa tingin ko, hindi ako yayaman sa yung global." Kapag sinabi mo, hindi ka yayaman sa yung global, congratulations. Hindi ka nga yayaman. Kasi sinabi mo na. Our thoughts lead to feelings. Feelings lead to action. And your action can create either negative or positive result. Kaya mag-iingat ka sa lumalabas sa bibig mo. Kasi powerful ang word. May power ang word. Do you agree? Yes! Everybody please touch your head. Hold your head. See? May power ang word. Ang sinasabi mo, ang sinasabi, ginagawa. Uy nga pala. May mga ano ba kayo sa bahay? May mga salamin kayo sa bahay? Yes! Mamaya pag-uwi, no? Sa bahay nyo. At kiss salamin. Ayun. Kaya na pagharap mo sa salamin, dapat ang makikita mo, sarili mo. Pag iba nakita mo, takbo ka, takbo. Igumuto mo. Tapos salamin ko, sabi niyo. Seryoso to ah. Kasabi salamin. Grabe. Ang pangit ko. Sabihin niyo. Papaniwalaan kayo. Kapag sabi mo yun, na pangit ka, pangit ka nga. Kasi yun ang pinaniwalaan mo. At syempre, kapag feeling nyo, pangit ka, ang self-esteem mababa, mahiyain ka. Yun yung prospect. Hindi lang, pangit ko kasi.
Kaya ako iba. Ito, totoo lang to. Every time makita ko salamin, salamin. Talakad ko, salamin. Pumaharap ako doon. Kinakausap ko yun. Alam ko sabi ko? Grabe ka, Nel. Ang gwapo mo. Chuchu. Mama. Gupong-gupo ko sa hili ko. Wala akong pakialam. Kung hindi gwapo ang tingin mo sa akin, wala akong pakialam. Basta ang feeling ko, gwapo ako. At pag feeling ko, gwapo ako, dagdag sa confidence ko yun. Iba ako maglakad, tumayo, magsalita, kasi feeling ko, gwapo ako. Eh, nagkataon. Ikaw may sabi niya. Guess mo ako? Ang kilos nyo, depende sa paniwala niyo. Believe in yourself 100%. Number one, kayo dapat maniwala. Walang respetuhan ka ng religion na. Do you believe in God? Yes. Do you pray? Yes. Do you always pray, Lord, give me an opportunity para magbago buhay ko. Si God, hindi bababa sa langit, pakabot ka ng pera. Si God gumagawa ng paraan para ang mga prayers ay masagot. At pwede ko sabihin na ang A-Global naman naman isa sa mga sagot sa prayers natin. Yes. Legal, moral, ethical, tumutulong sa tao. Tama ba yun? Yes. Believe in the company. Ang ating company, 18 years na. Open tayo, hindi lang sa Pilipinas. May mga branches tayo sa Asia, Middle East, Europe, even sa Africa. Daang-daan o libo-libong tao naging milyonaryo. From ordinary people, naging extraordinary. Tama? Kapag chinek mo ang management team, we have more than 300 years combined experience as a network marketer. Lahat kami, hindi kami basta mga trainer lang. Kami po ay naka-experience din kung ano ang experience po ngayon. Believe in the products, believe in the system, sa innovation natin. Tama? Tuloy-tuloy ang company. Example, tuloy-tuloy. Hindi ka stop. Tama? Abang ibang tao ay nagpapasarap, nagpapakasyon. Napansin mo sa ating page ngayon, yung ating mega hakot, holiday. 4 days, long holiday. Long weekend. 23, 24, 25, 26. For 4 consecutive days, imbis na magpahinga, nagkaroon tayo ng major o big mega elco. Check the schedule. Ganun kami kaseryoso. Huwag kayong mawala sa mga araw na yon. Walang pasok yon, lahat ng mga prospect nyo. Ang trabaho mo lang, magbibitbit ng tao po dyan, papalakpak at makipag-power. Kami magpapaliwanag at makakarinig ka ng mga success stories coming from dating ordinary distributor ngayon naging multi-millionaires. Ang trabaho nyo, magbibitbit na lang. At pumalakpak tulad ng ginagawa natin. Lahat ng parang ginagawa namin para masuportahan ang mga distributor. Pag mayroong kumpanya, may produkto, may marketing plan, kailangan di ba maniwala kayo doon sa mga sponsor nyo? Yes. Ang tawag doon, upline. You have to believe in your upline, trust your upline, respect your upline, follow your upline. Look at me guys, follow your upline. Pero susundin mo lang ang upline nyo kapag tama ang tinuturo. Huwag gawing literal. Kasi minsan, kahit mali ang turo ni upline, yung down ay sumusunod pa rin. May utak kayo. Pag alam nyo, against sa company policy, either EC or OBI, huwag susundin si upline. Being grateful kay upline, huwag mawala yon. Kasi direct upline nyo, ang ginamit na instrument, kung ba't makita ang in-global. Are you with me? Yes. Kailangan yung attitude of gratitude sa atin, huwag nawawala. Are you with me? Believe in yung upline. Ang trabaho ng upline, to train, to lead, to motivate your downlines. Paano mo turuan ang downline nyo kung wala kang alam? Ang upline, parang ganito yan eh. Kung baga sa ladder, ang upline, ang management, nasa taas na yan, kumikita na yan. Sa mga first timer, kayo ay nasa baba, correct? Yes.
Ang goal natin lahat, kayo makakit dito. Yun ang goal. So every time may mga prospect kayo, ang goal ninyo, umakyat siya dito. Ang maganda dyan, sa pagkakit nila, hindi mo yan sisigawan. Ay! Down the line! Panik kayo dito! Hindi mo sabihin na gawin mo mag-isa. Alam mo ginagawa ng management? Even yung mga top earners, top line, bumababa yan sa comfort zone. Vice President, modest aside, kailangan mo bigyan ng mga trainings? Hindi naman eh. Pero part na ito, umiikot kami sa buong Pilipinas. Iba't ibang parte ng mundo para pag-angin ang trabaho ng mga downlines. Yung mga uplines nyo, kinakausap yung mga bagong prospect nyo, gumagawa ng mga activities. Yung prospect nyo pupunta kung saan lugar,